Magandang araw po sa ating pong lahat. Ang ating pong mentoring po ay kinuha ko po sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17 sa Amplified Version. Sabi po sa kanyang salita, "Every scripture is God-breathed, given by His inspiration, and profitable for instruction, for reproof and conviction of sin, for correction of error and discipline in obedience, and for training in righteousness, in holy living, in conformity to God's will, in thought, purpose, and action, so that the man of God may be complete and proficient, well-fitted, and thoroughly equipped for every good work." Kinuha ko po yung word na inspiration. Ito po ay nanggaling po sa Greek word na theopneustos, which means spirit, breath, and perfume. Nung tinanggap po natin si Jesus Christ, tinanggap na rin po natin yung kanyang espiritu. At kung meron po tayong espiritu ng Diyos, we will love His word and we will seek His word. Kung taglay po natin yung espiritu ng Diyos, mamahalin po natin yung kanyang salita at hahanapin natin ito araw-araw. Kaya nga binanggit po sa John 5:39 na dapat nating masikap na saliksikin at pag-aralan ang kanyang salita. We have to diligently study His word. Kaya kung wala po talaga yung pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating buhay, we are incomplete. Kasi sinabi niya dito, so that the man of God may be complete. Kung wala po tayong devotion, kung wala po tayong salita ng Diyos sa buhay natin, pagkain natin araw-araw, we are incomplete. So, ang title po ng message ko, Powered by His Word. Ito po yung powered po ng kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay po ng mananampalataya. Gives us direction. Nagbibigay po ito ng direction sa ating pong buhay. Hindi tayo iniwan ng Diyos upang mamuhay lang ng wala po yung paggabay ng Espiritu ng Diyos. So it means yung salita po niya, yung ating ilaw, yung tanglaw niya, na kapag tayo po ay nagdidesisyon, nandun po yung power po ng salita ng Diyos. At yung bawat hakbang ng buhay po natin ay nakaayon po sa kalooban ng Panginoon. Kaya kapag tayo regular na nagbabasa, nag-aaral ng Bible, mas nagiging malinaw po yung kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Kaya bago po tayo gumawa ng mga mahalalagang desisyon po, ugaliin po muna natin na manalangin muna. Hanapin muna natin yung sagot ng salita ng Diyos. Talagang maglaan po tayo ng oras sa bawat araw po natin. Meron po tayong 24 hours. So kahit malang kung may time ka, meron po tayong paglaanan po natin ng 15 to 20 minutes. Importante bago tayo pumasok sa trabaho, meron tayong dala-dala at baon-baon na salita ng Panginoon. Amen? Pangalawa, great transforming. So yung Biblia po, hindi lamang po siya yung aklat na nagbibigay lang po ng kaalaman. Ito po yung buhay at makapangyarihan. Kapag hinayaan nating mangusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, babaguhin po niya yung ating pag-iisip, yung ating po mga pag-ugali at higit sa lahat yung ating pamumuhay. Huwag lamang tayong basta magbasa lamang. Tanungin muna natin yung sarili natin. Ano yung nais paggawa ng Panginoon sa akin sa talatang ito? Pagkatapos, sa buhay po natin yung ating pong natutunan. Meron pong isang quotation. Ang sabi dito sa kanyang quotation, "A person who is genuinely seeking the Word of God, prayerfully, consistently, will not stay the same, but will be changed by the power of God." Magkakaroon po ng great transformation sa kanyang buhay. Kaya nga po araw-araw, pinabago po tayo ng ating Panginoon. Amen? At pangatlo po, guarding us from sin. Tulad po ng sinabi ni Howard Hendricks, sin will keep you away from the Bible, but the Bible will keep you away from sin. Kapag puno po ang ating puso ng salita ng Diyos, ng pagpupuri, mas nagiging matatag tayo laban sa tukso. At yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Kanya, maiwawaksi po natin ang mga to. Dahil po yun sa kapangyarihan ng kanyang salita at hindi po sa ating pong sariling galing o sa ating sariling lakas. Kapag meron po tayong pinagdadaraanan na mga hinding problema o kung ikaw ay nasa tukso, huwag tayong lumayo sa Diyos. Mas lumapit po tayo sa kanyang salita.
Mag-memorize po tayo ng mga talata at gamitin po natin ito bilang sandata laban sa tukso. Kaya nga po mga kapatid, kung nais po natin maging ganap at kapakipakinabang sa Panginoon, huwag nating pabayaan yung kanyang salita. Mahal natin ang salita dahil mahal natin ang Diyos na may akda nito. Ang taong nananalangin at masigasig na nag-aaral ng Biblia, hindi po ito mananatiling pareho. Siya'y patuloy na babaguhin ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? God bless po!